Sa loob ng infirmary, ay nagtataka ang Cadet 80 kung bakit ito biglang bumagsak. Nang matauhan ay nakita nito ang kanyang sarili na nasa isang mahigpit na pagkakatali at napapatanong kung sino ang may gawa nito sa kanya. Bigla naman sumilip dito si Yuwon at sinabi nito na siya ang may gawa ng pagkakatali nito. Nagtatanong ito ng may matinding takot sa muka kung papaano nitong nagawa na may tali siya. Kaya naman sinagot siya nito na noong ito ay bumagsak ay nagkaroon ito ng dahilan upang itali siya. Pinakita naman nito sa kawawang Cadet 80 ang kanyang muka at laking gulat nito sa kanya nakita dahil sa nakalbo na ito. Naiiyak naman siya dahil ramdam na ramdam nito ang pagiging kalbo niya. Dahil sa nagiging maingay na ito ay sinampal siya ni Yuwon upang patahimikin, sa hindi naman inaasahan nito ay bigla ulit itong nakatulog sa lakas ng pagkakasample. Ilang sandali pa ay nagising ulit ito kaya naman ay tinanong siya ni Yuwon kung kalmado na ba siya. Sa isip naman ni Cadet 80 ay akala nito na isa lamang itong walang alam na prinsipe noong una niya itong nakita sa entrance ng ceremony, ngunit hindi nito akalain na ganito pala ito na nakakatakot. At tinatanong kung sino ba talaga ito, sabi naman ni Yuwon dito ay kung ano ba sa tingin nito ang ginagawa niya. Dahil sa madaming beses na nakaranas ito ng mga palihim na pagpaslang sa kanya, ay ang isang kagaya lamang niya ay hinding-hindi na magtatagumpay. At itinutok nito sa leeg ng hanggal na Cadet ang isang patalim at tinatanong kung ilan ang mga itong nagbabalak sa kanya na paslangin siya. Dagdag pa nito bilang pananakot ay ang ginamit niyang patalim ay may taglay na lason at alam ba nito na kung gaano kasakit ang masugitan ng isang ito, na maaring magdulot dito ng agad na kamatayan. Kaya naman ay kailangan nitong sumagot kung sino ang nag-utos na gawin ito sa kanya. Kaya naman ay tinanggal na nito ang busel sa kanyang bibig upang makapagsalita. Hindi pa din ito napapaamin at sinabi na kung sasaksakin siya nito sa loob ng infirmary ay tingin ba niya na hindi siya ang sisisihin. At base sa pagkakaalam nito sa mga batas patungkol sa training at mga duelo sa loob ng Demonic Academy, na ang mga estudyante ay hindi maaring magkasakitan sa labas ng pagsusulit. Dahil dito ay nakaisip si Yuwon ng isang ideya, at titignan nito kung hindi ba siya mapapaamin sa gagawin niya. Sabi nito na maghintay lamang siya at may kukunin lang ang ating bida, pagkabalik ay naupo ito sa tabi ng Cadet 80, at tinignan ito ng may nakakalokong ekspresyon. Matapos ay hinawakan niya ito sa kamay ng Cadet 80 upang umpisahan na nito ang kanyang gagawin, at sinabihan na ito ay magdudulot ng kaunting sakit kaya naman ay dapat nitong tiisin kapalit ng pagmamatigas. Nang usok ni Yuwon ang karayom sa daliri nito, ay kaagad na nakaramdam ito ng matinding sakit at sa isip nito, ay nais na niyang pahintuan ang ating bida. Habang ginagawa ito ay sinabi sa kanya ni Yuwon na isipin na lang niya ito bilang kanyang paghihiganti. Nagpatuloy ang ginagawa ng dalawa sa ilalim ng tahimik na gabi. Maya-maya ay napahinto na ito at tinatanong si Cadet 80 kung uumpisahan na din nila na gawin ito sa kabila naman niyang kamay. Dahil dito ay nais na nitong umamin, kaya naman ay tinanggal na ang busel sa bibig nito, at sinabi na kung sa una pa lang ay nagsalita na siya, ay hindi sana nakatanggap ito ng sakit. Habang iniisip nito kung magsasalita na ba siya ay tinanong ito ni Yuwon kung ito ba ay utos ni Prinsipe Chien Mujeum. Nagulat naman ito at napatanong sa ating bida kung sa paanong paraan nito nalaman. Dahil gusto nitong malaman ay sinabi nito na araw-araw ay nagtutungo sa kanya ang kanilang instructor upang magturo, kaya alam nito ang lahat ng miyembro ng kanyang grupo. Dagdag pa nito na hinulaan lamang niya ito at masaya siya na sa bibig na mismo niya nanggaling ang tungkol dito. Naiiyak naman sa inis ito kay Cadet 23 dahil sabi nito, ang nais nilang ipagawa dito na pins alin ay wala namang bilang sa kanilang grupo. Pero sa nararanasan niya dito ngayon ay isa itong parang halimaw at itinatago lamang ang tunay na lakas at umaarte lamang na mahina, at hindi nito alam kung ano pa kaya ito kapag mas nagalit pa. Dahil sa mga nangyari ay sinabi ni Yuwon na nakakuha na siya ng magandang impormasyon dito kaya naman ay dito na niya tinatapos ito, at ang tungkol dito ay hindi nito ipagsasabi. Dahil sa takot naman nito ay inuntog nito ang kanyang sarili sa sahig, at sinabi na sana ay alisin ni Yuwon ang galit niya para sa mga nagawa ng Cadet 80.
Sa sinabi nito ay binalikan ito ni Yuhun at pinatulog. Habang nawawala ng malay si Cadet 80, ay napasabi na lang ito na mali sila ng akala dito dahil mayroon pala itong nigong. Pagsapit naman ng madaling araw, ay nagmamadaling nagtutungo si Right Guardian sa silid ng infirmary ni Yuhun upang magturo. Habang patungo ito ay masaya niyang sinasabi na hindi nito inakala na matututo agad ang batang iyon. Ilang araw bago pa ito, ay nagulat ito dahil sa mga nakita. Sa loob lamang ng 5 araw ay nakakuha na agad ito ng nigong, dahil sa karaniwan ay inaabot ito ng 2 hanggang 3 linggo at madalas pa nga ay 1 buwan. Nilagpasan nito ang kanyang ekspektasyon, at ang isang ito ay talagang nakakamangha. Ang orihinal na plano nito ay ang tulungan si Yuhun na makakuha ng nigong sa loob ng 2 linggo, at pagtapos ay tuturuan niya ito ng mga basic techniques at breathing method, ngunit ngayon ay mukhang babaguhin niya ang kanyang plano. Nang makadating ay agad siyang sinalubong ni Yuhun dahil sa inaasahan na niya itong parating. Tinanong naman siya nito kung saan nito nilagay ang isang bagay na binigay niya, sabi ng ating bida na sa ilalim ng kanyang higaan. Ang Black Dragon Ball, na gawa ng Demonic Academy na may medicinal herbs, ay isang medicinal ball na ibinibigay sa mga estudyante na makakapasa sa unang pagsusulit. Kapag nagamit ng maayos ay magkakaroon ng 20 taong halaga ng nigong sa katawan matapos gamitin, ngunit matapos nito ang katawan ay magkakaroon ng reaksyon na magpapababa ng pagkaepektibo para sa mga susunod na pag-absorb nito. Nang buksan naman ito ay umalingasaw ang mabahong amoy galing sa loob ng lagayan ng Black Dragon Ball. Sigurado naman ang Right Guardian na kapag ginamit ito ni Yuhun ay makukuha nito ang 20 taong halaga ng mga nigong, upang magawa itong makalaban gamit sa sarili nitong pamamaraan. Naramdaman naman nito ang presensya ng ibang tao sa paligid kaya napatanong siya kung sino ang estudyante sa kabilang higaan. Nang masilip nila ang nasabing estudyante ay napatanong ito kay Yuhun kung may ginawa ba ito sa blood point ng kadet. Sumagot dito ang bida at sinabi na sinubukan nitong pagtangkahan ang buhay nito matapos na makaalis si Dr. Beck. Narinig nito na magmula noong isang araw ay ito ang pang-5 araw ng pagsasanay, ay hinahayan ang lahat na gumamit ng tunay na sandata sa gagawing mga pagsasanay. Sa tingin niya ay natusok ito ng espada dahil mayroong dahilan, at ito ay ang makalapit sa kanya. Nagalit naman dito ang Right Guardian, at sinabi na mapangahas ang kadet na ito upang gawin ito sa loob ng infirmary ng Demonic Academy. At hindi ba nito alam na maari itong matanggal sa loob kapag nadiskubre ito? Sabi naman ni Yuhun na mukhang may lakas itong gawin ang bagay na ito nang hindi natatakot, o di kaya ay may nagutos sa kanya na gawin ang mga bagay na ganito. Base naman sa reaksyon nito ay alam na niya kung sino ang mga ito, kaya nagtanong ang Right Guardian kung sino sa tingin niya ang may kagagawan. Sabi ni Yuhun na ito ay galing sa Spring Clan na kasama nito sa kanyang grupo. Hindi naman ito ikinagulat ni Right Guardian, dahil wala pa itong nakikitang malalakas na mga bata sa lugar na ito. Ngunit sa isip niya ay isa itong mga malalakas pagdating sa koneksyon na pamilya, at may mga lihim na malalakas ding mga alagad. Sabi nito na siguro naman ay hindi ito magsasalita ng mga bagay na laban sa mga ito. Kaya napasabi na lang ito na mukhang matindi ang napagdaanan nito sa buhay. Masaya namang sinabi ni Yuhun na ayos lamang siya dahil sanay naman na ito sa dami ng napagdaanan niyang mga assassination. Pinaumpisahan na ni Right Guardian na ipakonsumo ang Black Dragon Ball pill na natanggap nito, ngunit dahil sa hindi kaaya-ayang amoy nito ay nagdadalawang isip ang ating bida na kaiinan ito. Dagdag pa ng Right Guardian na ang paunti-unting pagmuya dito ay mas makakatulong ang pagkaepektibo ng nasabing pill. Sa sobrang tindi ng amoy nito at pait sa bibig ay hindi nito matiis na kainin ito, dahil sa kailangang-kailangan ito ng kanyang katawan ay wala siyang magawa kundi gawin. Nang matapos ay pinaupo niya ito upang tulungan siya na mas may absorb pa ng maayos ang gamot. Nagsimula na itong magpalabas ng mga aura sa katawan senyales ng pagkaepektibo ng Black Dragon Ball pill sa kanyang katawan. Lumabas naman ang kanyang system at sinasabi na may substance na pumasok sa katawan nito na tumutulong sa kanyang energy activity,
ito ay nagre-reproduce at nagre-react sa kanyang energy flow sa buong katawan. Kaya naman ay nagtatanong ang system kung tatanggapin ba niya ang mga nangyayari sa katawan nito at ang system ay magbibigay ng karagdagang tulong upang mas mapabilis ang pag-absorb. Tinanggap naman ito ng ating bida, nagugulat naman si Right Guardian sa mga nakikita nito, dahil ang binata sa kanyang harapan ay nagtataglay ng katawan ng isang war god. At mukhang halos inya-absorb na nito ang gamot at mas pinapalakas pa ito, dahil 80% lamang ang inaasahan nitong makukuha niya sa gamot kaya naman ay nakakaramdam ito ng kaunting kaba sa binatang nasa harapan niya sa hindi masabing dahilan. Nang matapos na sa ginagawa si Right Guardian ay binabati niya ito sa mahusay nitong ginawa at tinatanong niya ito kung ano ang pakiramdam, dahil sa ginawa nila ay nakakuha ito ng 150% ng nigong na nagkakatumbas ng 30 taong nigong. Sa narinig ay hindi naman makapaniwala dito si Yuun. Dagdag pa ng Right Guardian na isa lamang itong pagtatansya, ang ibang mga estudyante ay sa tingin nito ay nag-uumpisa na din na mag-absorb nito ng sila-sila lamang, kaya naman ay malabo na makuha nila ang kahit na kalahati nito. Nagpasalamat naman siya dahil ang lahat ng ito ay dahil sa kanyang guru na si Right Guardian at naging posible ito sa kanyang ginagawang tulong. Nagpasalamat din ito sa nanomachine dahil isa ito sa kanyang mga swerte. Sumagot naman ang nanomachine na siya ay nakaprogram upang tulungan siya. Nang tuluyan ng sumapit ang umaga, ay nagdesisyon na ang Right Guardian na umalis, ngunit bago ito ay pinigilan siya ni Yuun pansamantala upang magtanong, na kung umpisa bukas ay kung maari na nitong ituro sa kanya ang blade formation nito. Masaya naman ang Right Guardian na nagsabi na maari ito, at sinabihan na wala na itong sapat na oras, kaya naman ay maghanda na ito. Sa training field naman ng Demonic Academy, ay napansin ng tapat na alalay ng hanggal na prinsipe ang pagiging maganda ng umaga nito, sinagot naman niya ito at nagpapasalamat dahil ang lahat ng ito ay dahil sa kanya. Natatawa siya dahil sa oras na ito ay sigurado siya na nagdudusa na ang Cadet 7, dahil ang kanyang paa ay mahihirapan na sa paglalakad. At hindi na ito makapaghantay na makita itong gumagapang na parang isang uod. Sa infirmary naman ay tawang-tawa si Dr. Beck, at tinatanong ang Cadet 80 kung sa anong dahilan at nawala ang buhok nito sa isang magdamag lamang. Wala namang itong magawa sa pang-iinsulto sa kanya ng doktor dahil sa takot nito sa katabi niyang higon dahil nandito lamang ang Cadet 7. Makalipas ang 2 araw, sa Mado House, Group 8, ay nagre-report sa hanggal na prinsipe ang Cadet 80 sa kanyang naging misyon sa loob ng infirmary at sinasabi nito na hindi siya nagkaroon ng dahilan, dahil hindi nagawang iwanan ito ng doktor dahil sa seryoso ang natamo nitong pagkakapinsala sa katawan, nagalit naman ito at sinabi na hindi ba natutulog ang doktor ng infirmary upang hindi nito magawa ang ipinag-uutos nito sa kanya. Dahil sa sobrang galit nito at pagkadesmaya ay inatake niya ang Cadet 80. At sinasabi na hindi ba nito magawa ang ganon kasimpleng gawain sa kanya. Nagtanong naman ang tapat na Cadet sa prinsipe kung sino ba ang doktor na sinasabi nito, sumagot ito na si Baekjong Mayong. Napaisip naman ito na siguro ay isa ito sa disciple ni Dr. Baekjong Woonim. Sa narinig ng prinsipe ay gulat na gulat ito, dahil ang doktor na ito ay parte ng Poison Clan, at nagtatrabaho sa medisina imbes sa paggawa ng mga lason, at ito ay ang Lord's personal doctor. Kahit na isa itong doktor ay ito ang top 30 sa pinakamalalakas na tao sa demonic cult. Lalo itong nagalit dahil ang pagpapadala sa isang ito ay pagsasayang lang ng panahon. Naalala nito ang mga panahon na humihingi ito ng pabor sa kanya at bilang siya ang tagapagmana ng Spring Clan ay bibigyan nito ng suporta ang maliit na clan na kinabibilangan nito sa hinaharap. Sa isip nito na kung hindi siya marunong na tumupad sa usapan, ay hindi na nito sasabihin pa ang buong katotohanan, at tignan nila kung magagawa niya pa ang saktan ito kapag dumating na ang lalaki na kanyang pinagbalakan sa lugar na ito. Nang bigla naman na hinatak ng prinsipe ang suot nitong bandana sa ulo ni Cadet 80, nang makita ito ay gulat ang naging reaksyon ng prinsipe dahil sa halos nananalaman ito sa ulo ng Cadet. Kaya napasabi na lang ito na hindi niya papatawadin ito kahit na nagpakalbo pa ito bilang paghingi ng pasensya.
Nang matapos ay iniwan na nila ito ng bogbog sarado, at sinasabi nito sa isip niya, na ang dalawang prinsipe na nagpahirap sa kanya ay gusto niya na mamatay. Sa lugar naman ng infirmary, ay tinatanong ni Yuhun kung ang doktor na si Beck ba ay nakakagamit din ng martial arts, ngunit sabi nito na hindi, dahil tanging medisina lamang ang kanyang tanging alam. Makalipas ng 7 araw, sa loob ng Maddow House Clinic, ay maagang-maaga na nagsasanay si Yuhun ng isang formation technique kasama ang kanyang guro na si Right Guardian. At habang pinagmamasdan niya ang bida ay napapasabi na lang ito na tama siya, dahil ang isang ito ay talagang isang tunay na genius. Dahil ang tanging ginagawa niya lamang dito ay ang pagpapakita ng butterfly shadow step ng ilang beses at ayusin ang mga postura nito ng mga nakaraang araw, ngunit ang mga galaw nito ay polido at sobrang natural na, at kung tuloy-tuloy ito sa pagsasanay ay wala itong magiging problema sa operating formation. Nagpapasalamat naman si Yuhun sa nanomachine dahil sa ginawa nitong paggaya ng posture ng Right Guardian kaya nagagawa niyang ulitin ito ng perpekto, ngunit dahil dito ay magmumuka itong kainahinala, kaya nais nitong gawin na dahan-dahanin na muna ang lahat. Sa isip ng Right Guardian na ang Grafton martial art technique ay mayroong 24 na mga movements. Ang 3 basic movements ay makakagawa ng isang formation at hanggang 8, at kakailanganin ng mahabang panahon upang maituro kay Yuhun ang mga basic. Kung mayroon lamang siyang 1 o 2 buwan kasama ito ay maari nitong matutunan ang lahat, at ang 1 linggo ay sobrang iksi. Ipinatigil na ito ni Right Guardian at binabati siya sa pagiging magaling nito sa pagmemorya ng lahat ng steps. Kaya naman ay may iniabot ito sa kaniyang papel, at ang papel na ito ay naglalaman ng formation ng butterfly dance at ng nigong operation technique. Dagdag pa nito na nais pa sana nitong ituro sa kaniya ang bagay na ito, ngunit ngayon na ang huling araw ng kanilang pagsasanay ng magkasama, kaya naman sa tulong ng utak nito at pagkakaunawa, ay magagawa nitong may master ang mga basics ng madali lamang. Kaya sinabi nito na sa susunod na lang nila na pagkikita ito titignan, kaya naman ay huwag itong patamad-tamad at i-memorize ito ng maayos. Nagpasalamat na dito ang ating bida at sinabi na hindi niya ito bibiguin. Kinuha ng Right Guardian ang espada sa kanyang gilid, at sinasabi na ito ay ang kanyang wild dance blade, at iniabot ito kay Yuhun at subukan na magsanay gamit ito. Namamangha naman dito si Yuhun at sinabi na napakagaan ito hindi tulad ng kanyang inaasahan na napakabigat dahil sa kung titignan. Ang normal na espada ay tumitimbang ng 1 hanggang 2 kilo, ngunit ang kanilang clan's priceless sword ay tumitimbang lamang ng kalahati. At sinubukan ni Right Guardian na hatiin ito sa dulo ng higaan sa kanilang gilid. Namamangha naman dito si Yuhun sa taglay nitong talam. Pagyayabang pa nito na kahit pa ang swordsman ay may malawak na kaalaman at magaan, ito ay gawa sa cold iron, at ang talam at kalidad nito ay bagay na bagay lamang sa kanyang pagkakakilanlan. Matapos ay pina-address niya ito at sinabi na ipapakita niya dito ang nais nitong makita sa kanya, kaya naman ay dapat na manood ito ng maayos. At nag-umpisa na ang Right Guardian sa pagwasiwas ng kanyang espada, at sinabi na ito ay ang butterfly technique ng kanyang guro. Kaya naman ay sinabihan na agad ni Yuhun ang nanomachine na maghanda dahil may dapat itong kopyahing mga paggalaw mula sa kanyang guro. Nang matapos ay agad nang umalis ang Right Guardian sa infirmary, ngunit sa di inaasahan, sa di kalayuan ay nagmamasid ang dalawa, ang Head Guardian at ang Left Guardian. Sabi ng Left Guardian na paalis na ito at napakahusay nila sa pagpapaggap na wala silang alam na kahit ano patungkol sa ginagawa ng Right Guardian. Pinupuri naman niya ang Head Guardian para sa plano nilang ito, at masaya siya dahil hindi na nito kailangan pa na magmasid sa paglabas-pasok nito sa kanyang lungga. Dapat nang tanggalin ang lahat ng nasa second floor guard sabi nito dahil sa pagiging walang silbi ng mga ito, at nagsabi na aalis na siya. Ngunit bago pa ito makaalis ay nagtanong ang Left Guardian kung bakit nila dapat nahayaan na matuto ang 7th Prince. Sumagot naman ang Head Guardian dahil ito ang alam niyang patas. Natatawa naman dito si Left Guardian at sinabi na baka ang ibig nitong sabihin ay dahil sa isa itong royal blood kaya alam nito na mayroon itong tiyansa.
Malamig namang tumugon dito ang head guardian at sinabi na wag nitong kinu-question ang kalangitan, at biglang may lumabas na malakas na buhawi sa tabi nito. Sa nangyari ay napasabi na lang ito, inaasahan na niya ito bilang isang kilala sa tawag na Wind King, hindi mo malalaman kung saan ito magtungo sa oras na ito, at kapag naisip nitong tumakas ay imposible na ang mahuli pa ito. Napatanong naman siya kung sapat na ba ang 10 araw upang ang lahat ay maging patas. Pagpasok ni Dr. Beck sa silid ni Yoo-won ay nagtataka ito, dahil sa tuwing bibisitahin niya ito sa umaga ay palaging gising na siya, ngunit ngayon ay tulog pa ang ating bida. Sa isip ng doktor na ito na ang huling araw ng prinsipe na makakatulog ng payapa, dahil kapag ipinalabas na niya ito ay matindi na ang kanyang kakaharapin, kaya naman ay iniwan na niya ulit ito at sinabi na magpahinga pa siya ng kaunti. Habang natutulog ay nag-umpisa na ang system na mag-develop ng kanyang muscle para sa kanyang butterfly technique, at ito ay matatapos sa loob ng 1 oras. Nang matapos ang 1 oras, ay nagulat ang doktor sa kanyang narinig mula sa silid ni Yoo-won, kaya naman ay dali-dali itong umakyat upang puntahan. Nang makita ay nadatnan nitong nagsusuka si Yoo-won. Kaya nagtataka nitong inaalalayan ng ating bida dahil biglaan na lang na nagkaroon ito ng ganitong reaksyon. Nang matapos na maipahiga ito, ay tinignan nito ang pulso ni Yoo-won at nagtataka siya kung bakit ang isang tao na nakahiga lamang ay nagpapakita ng senyales ng matinding pagkapagod. Ngunit maya-maya naman ay bigla itong naging maayos. Dahil sa naguguluhan na ang doktor sa kanyang nakikita ay sinabi nito na hahayaan na lang niya ito na makapagpahinga at umalis. Nang magising ito, ay agad niyang napanisin ang kakaibang lakas sa kanyang katawan. Natutuwa siya dahil ibang-iba ang pakiramdam niya kumpara sa 6 na oras na nakalipas, at ngayon ay mukhang alam na nito kung gaano kahirap ang training na pinagdaanan ng kanyang guro. At kapag nalaman ito ng kanyang guro na nakuha lamang nito ang ganoong katawan ng 6 na oras, panigurado na ikakatakot ito ng right guardian. Bago ang nakalipas na 6 na oras, ay namamangha si Yoo-won sa nakikita nitong paggalaw ng kanyang guro na paggawa ng ganitong pressure, gamit lamang ang formation at wala ng kahit anong nigong, kaya naman ay tinatanong nito ang nanomachine kung naskanya ang lahat ng iyon. Sumagot naman ang nanomachine at sinasabi na ang lahat ay matagumpay nang natapos. Mayabang namang tinatanong ng right guardian si Yoo-won kung malinaw ba nitong napanood ang lahat, at nakakapanghinayang dahil naturuan pa sana siya ng maayos patungkol sa formation na iyon ngunit wala siyang magawa dahil hanggang dito na lang ang pagtuturo niya. Ngunit nasa sakanya naman ito dahil magagawa naman niya itong matutunan at ma-master ang butterfly technique sa pamamagitan lamang ng panunood nito sa ginawa niya, at dapat nitong tandaan ang lahat ng ito. Nagpasalamat dito ang ating bida sa lahat ng kanyang naituro sa kanya. Pinaalalahanan siya ng right guardian na kapag nakabalik na ito sa Mado House ay ang lahat ay magiging mahirap na para kay Yoo-won, kaya bago tuluyang umalis ay sinabi nito na huwag itong magpapatalo. Emosyonal naman nitong tinitignan habang papalayo ang kanyang guro, dahil kahit papaano ay may isang tao na tumutulong sa kanya sa loob ng Demonic Academy, kaya naman ay kailangan nitong pantayan at higaitan pa ang kanyang ekspektasyon sa kanya. Agad naman nitong sinimula na subukan ang kanyang natutunan sa kanyang guro at sa pamamagitan ng nanomachine sa katawan nito. Manghang-mangha ito dahil ang unang formation lamang ang ginamit nito at katulad ito ng ginawa ng kanyang guro, kaya naman ngayon ay susubukan naman niya ang ikalawang formation. Ngunit nang sisimulan na niya ito ay nakaramdam siya ng isang tao na naglalakad sa hallway ng lugar at papalapit sa kanyang kinaroroonan. Dahil dito ay napaisip ito na mayroon din itong nakuha na malakas na pakiramdam. Masaya naman ito sa lahat ng nangyayari sa kanya at sinasabi na ang lahat ng preparasyon ay nagawa niya ng maayos. Sa pagpasok ng doktor sa silid ay nagkagulatan ang mga ito, agad naman na nagtanong ang doktor at sinabi kung kailan pa ito nagising at mukhang maayos na ito. Sumagot naman si Yoo-won na handa na ito upang lumabas. Nagbihis na ito ng kanyang damit bilang paghahanda sa paglabas. Sabi ng doktor sa kanya na pag-alis nito ay wala na ulit siyang gagamutin kaya naman ay ano na lang ang kanyang gagawin pag umalis na ito.
Masaya naman sinabi ni Yoo-won na maghintay lamang ito dahil madami pang kasunod paglabas niya. Nagpaalam na ito sa doktor at nagpasalamat sa ginawa nitong mga tulong sa pagpapagaling niya. Paglabas ni Yoo-won ay napapaisip na ang doktor kung matutulog na lang ba siya ulit habang buhay. Sa pintuan naman ay sabi ni Yoo-won na kung hindi nagpanggap ang doktor sa pagkakaalam nito sa nangyayaring pagsasanay ng right guardian at sa kanyang martial arts, ay hindi ito magiging komportable sa mga panahong inilagi niya sa loob ng infirmary, kaya naman hindi niya ito makakalimutan sa lahat ng konsiderasyong ibinigay nito sa kanya, at ang mga pasyente na gusto nito ay ihahatid niya para sa kanya at sisiguraduhin niya ito. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maaari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Sa Mado House Armament, Afternoon Group Training, pinag-uusapan ng lahat ang matagal nitong pagkawala sa grupong kinabibilangan ang ating bida. Masaya naman sa pagbabalik na ito ng ating bida ang hanggal na prinsipe ng Spring Clan. Hindi naman ito pinansin ng lahat sa paligid at patuloy lamang sa kanyang paglalakad. Agad itong kinamusta ng kanilang Group 8 instructor at sumagot naman ito na magaling at maayos na ang kanyang pakiramdam, dahil maayos na ito ay sinabi sa kanya ng kanilang instructor, dahil sa naituro naman niya ang mga teorya sa kanya ay alam na nito ang magiging posisyon niya sa grupo, at binigay na ang mga gagamitin nito. Agad naman itong inasar ng hanggal na prinsipe at sinasabihan na kaya ba ito nagpakita ngayon ay dahil sa natatakot na ito, hindi naman ito pinansin ng ating bida. Kaya naman ay nagalit ito sa inaasta ng bastardong prinsipe sa kanya. Sa isip naman ni Yoo-won ay huwag itong masyadong excited dahil pupunta din sila sa bagay na nais nito. Nagpaliwanag na ang instructor ng mga ito at sinasabi na uumpisahan nila ang pagsasanay gamit ang mga tunay na sandata, kaya naman ay kailangan ng mga ito na bantayan ang kanilang mga distansya sa isa't isa. Dahil kapag naulit ang nangyari ay ipapatanggal na nito ang may kagagawan gamit ang autoridad na binigay sa kanila bilang isang instructor ng mga ito, at nag-umpisa na ang lahat sa pagsasanay. Kahit na si Prinsipe Cheon Mujeom, ay isang mapangahas at tuso, ay kinukontrol nito ang buong grupo ng maayos gaya ng isang tunay na tagapagmana ng clan, ngunit ang problema ay siya mismo. Dahil inilagay ito ng instructor sa isang posisyon na walang gaanong gagawin kaya naman ay sabi ng instructor na sana ay huwag itong magkakamali, napansin nito si Yoo-won at napahanga, dahil maganda ang ipinapakita nito hindi gaya ng kanyang inaasahan. Sinabi nito na hawakan lamang nila ang kanilang mga panangga ng maayos at huwag na aalis hanggat wala itong iniuutos. Matapos ang 15 minuto, ang iba ay hindi na kinakayanan ang kanilang formation na ginagawa. Ngunit napansin nito si Yoo-won na maayos at walang kapagod-pagod sa katawan nito, at nagtataka ito kung siya ba ang binatang nakahiga lamang sa infirmary habang ang lahat ng kanyang mga kasama ay naghihirap sa ginagawang pagsasanay. Kaya naman sinabi nito na kailangan niyang suriin ito ng maigi, at nag-utos ito ng panibagong formation, kaya nag-command ulit ang hanggal na prinsipe at sinabi na bumuo ng isang semicircle na formation at umabanti ng paunti-unti. Sa nangyayari namang magandang ginagawa ni Yoo-won ay hindi maiwasan ng hanggal na prinsipe na magalit dahil nagtataka ito kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa din nagkakamali si Yoo-won, at napapasabi na hindi nito hahayaan na magtagumpay ito sa ginagawa nilang pagsasanay. Kaya naman ay tinawag niya ang atensyon ni Cadet 80, gamit ang kanyang isip at tinatanong kung naririnig ba niya ito. Nagpakita naman ng pagsang-ayon ang cadet na ito kaya naman sinabihan siya ng hanggal na prinsipe na gawin ito ang mga sasabihin niya para sa ikatlong line-up. Matapos ay nagbago na naman ang kanilang formation, at pinapamadali ang mga ito na ilagay ang kanilang mga panangga hanggang sa ikatlong level. Sa isip naman ng ating bida na napakadali lang ng kanilang ginagawa, ito ay dahil sa nag-import ng isang video simulation ang nanomachine. Kapag ang mga panangga ay nailatag na ay kailangan ng mga ito na ipasok sa mga maliliit na puwang ang mga espada ng mga ito. Sa likod naman ng ating bida ay may pinaplano ang Cadet 80 laban dito, at sinasabi nito na malinaw niyang nakikita ang puwete nito, at ito ang kanyang target. Kaya naman habang abala ang lahat ay naghanda na ito upang sipain si Yoo-won mula sa kanyang likudan.
Nang mag-uumpisa na itong gawin ang kanyang binabalak, ay bahagya namang napatingin dito si Yoon. Naramdaman naman ito ni Cadet 80 na mukhang napansin siya nito, kaya dahil dito ay gagamit lamang ito ng kaunting nigong dahil wala naman itong alam na kahit ano sa martial arts, ngunit gagamitin naman ito ang lahat ng chi na mayroon siya. Pagkasipo naman ay agad na bumalik sa kanya ang ginawa nitong atake sa likudan ng ating bida, upang magsanhi ng pagtalsik nito sa dikalayuan. Nagtataka naman dito ang Hangul na prinsipe, dahil sa pagkakatalsik ng inutusan nito. Napaisip naman ang Hangul na Cadet 80 na kung bakit bumaliksak niya ang ginawa nito, at mukhang mas malakas ang nigong ni Cadet 7 kaysa sa kanya. Nilapitan ito kaagad ng instructor nila, tinignan naman siya ni Yoon at nginitian ng nakakaloko, dahil sa ginawang ito ng ating bida, ay inis na inis ito dahil ang lakas ng loob pa nito na pagtawanan siya. Nagalit naman sa ginagawa nito ang instructor at sinabihan na mukhang wala pa ito sa kanyang katinuan upang hindi pansinin ang presensya nito sa kanyang harapan, at binigyan ito ng kanilang instructor ng isang malakas na pagbalasa sa kanyang dibdib upang matauhan. At sinabi na siya na naman, dahil dito, bilang parusa ay mawawala na ito ng kanyang libreng oras, magmula sa oras ng kanilang pagtulog ay magkakaroon ito ng health training kasama ang kanilang instructor. Dahil sa madami pa itong sinasabing dahilan, ay nagpalabas na ito ng matinding aura upang agad na itong sumunod. Sa nangyari ay pinagtatawanan ang mga ito ng lahat ng kanilang mga kagrupo, at sa labis na kahihiyan na sinapit nila ay galit na galit ang Hangul na prinsipe sa ating bida. Kaya naman kung gusto mo na masubaybayan ang ating kwento ay i-open mo lang ang notification bell pagkatapos mo na mag-subscribe.